49, ano ang pagkasabi doon? Ano kayo ang pagkasabi doon? Praise God, hallelujah. John 14:9. Sinabi na sa kanya ni Jesus, malawak ng panahon, napakatagal ang nagsasama. Hindi mo ako nakikilala? Hindi pa natin kilala ang ating mahal na Panginoon? Praise God, marami po kayong mga believer. Kagaya hindi lang kilala ang ating mahal na Panginoon. Kagaya sa ating Pilipin. Kagaya sa ating Pilipin, kapag di mo kilala ang ating mahal na Panginoon hanggang ngayon, kagaya ka sa pagdududa kaya ng Pilipin. Ang nakakita sa akin ay nakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa akin ang Ama. Kapag hindi ang kilala, ang Ama. Ang Ama, Jesus Christ na. Kanina na pagkasabi. Sama, sabi sa John 1:18, walang nakita sa Diyos. Kailanman. John 1:18, nakalagay yan. Kapag siya ang persona ng Diyos na hindi nakikita. Is the image of God, the invisible God. Si Jesus Christ. Kailanman walang nakita sa Ama. Sabi niya, walang tao nakita kailanman, di ba? Kailanman. Sabi, wala pa nakita sa Diyos. Ang buktong na anak na nasa sinapo ng Ama, siya nagpakilala sa Ama, Jesus Christ. Praise God, hallelujah. Alam mo ba kung anong dala-dala ni Jesus Christ? Yung pangalan ng Ama. Saan natin makikita yan? Sa John 5:43, buksan po natin. Kasi yung iba po dito ay nalilito. Napakalinaw, sabi ni Jesus Christ, John 5:43, I come in the Father's name, but you know not na. Sabi doon, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo ako tanggapin. Walang tumatanggap. Ang pangalan po ni Jesus Christ, yun po ang pangalan ng Ama. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay sa niyong tanggapin. At napakalinaw po dyan ang pagkasabi ng pangalan ng Ama, yun si Jesus Christ. Dala-dala ang pangalan ng Ama. Wala po siyang sariling pangalan. Okay? Yun po ang pangalan ng Ama. Praise God. Hallelujah. Ikaw din ang pagkasabi ni John. Hindi po tayo alayin sa John 17:3. Sabi po sa John 17:3, gawin po na siya yung buktong na Diyos at nagapagligtas. At ito ang buhay na wala hanggan ay kaya makilala nila na isang Diyos. Ano mo sabi yan si John? Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay si Hesus Kristo. Sapagkat yung Ama po ay walang persona kailanman kundi Jesus Christ lang. Praise God, hallelujah. Kaya nga yung mga Hudyo ko ay galit na galit sa ating mahal na Panginoon. Gusto pa siyang batuhin sapagkat namumusong raw siya sa mga sa Diyos na sinabi na minsan sinabi na galing siya sa Diyos Ama. Sabi sa John chapter 10 verse 31 hanggang 33. Yan, chapter 10, verse 31 hanggang 33. Gustang batuhin ng mga Hudyo. Ayan, nagsilang putuloy ng mga bato ang mga Hudyo upang siya batuhin. Diba? Jesus, gustang batuhin ng mga Hudyo. Inagot sila ni Jesus, maraming mabuting gawa na mula sa Ama. Ang pinakita ko sa inyo, alin sa gawang yun na ibiginabato nyo sa akin. Nagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa buting gawa, ibinabato ka namin. Kundi sa pamumuso, sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, yan po ay mga iglesia ng Kristo. Ngayon po ang paniniwala ng mga iglesia ng Kristo na is daw ay tao. Yan, sila. Yan, nila ng mga Hudyo. Kumbaga, sinabi na namumusong raw tayo sa Diyos. Kapag yan din ang paniwala ng mga Hudyo na ikaw ay tao lamang. Ay nagkunwari kang Diyos na mga pagmusga. Praise God, hallelujah. Ano sabi sa Matthew 26, verse 65 hanggang 66. Matthew 26, 65 hanggang 66. Dito na po kinasuhan ng ating mahal na Panginoon.
Kinasuhan ng mga, anong kinakaso sa kanya? Blasphemy o pagmumusok. At may mataas pa doon, kamatayan. Nang magkagayo, hinapak ng nakita ng sacerdote ang kanyang mga damit at sinasabi, nagsalita siya ng kapusungan. Yan po kinaso sa kanya. Praise God. Ano ang akala ninyo? Nagsagot sila sa kanya. Sinabi, dapat siya sa kamatayan. Ayan ang kinaso sa ating mahal ngayon. Kamatayan. Kasi inangkin na ang pagka-Diyos. Inasuhan mo sila ng kamatayan. Praise God. Napakasakit. Isipin na mga kanyang bayan, inasuhan mo siya ng kamatayan. Praise God. Hallelujah. Kaya napakarina po ng sabi ng Biblia na isang Diyos lamang at isang persona. Bakit yung iba natiklip? Mga Trinitarian, natiklip sila na may isang Diyos at tatlong persona. Na marami na mga sinarakaan ito. Nakakasalamuha. Ang painiwanan po nila ay isang Diyos na daw sa tatlong distinct person. Sa tatlong persona. Anong ginamit po na verse? Buksan po natin sa verse. Praise God, hallelujah. Diyan. Ginamit po na verse ay yung pagbaptismo sa ating mahal na Panginoon. Look. John 4. Buksan na yaman nila. Sa Lucas. Binabtismuhan ng ating mahal na Panginoon. Doon sa Ilog Jordan. Praise God, hallelujah. Doon po sa binabtismuhan ng John the Baptist ng ating mahal na Panginoon. Andun po habang binabtismuhan siya, habang nalangit po ating mahal na Panginoon, andun po may boses na narinig sa langit. Ito ang sinisinta kong anak. Nasa kong lubos at inalulugdan. Sino din nagsalita doon? Yung Son, yung Father. Yun daw ang first person. At mayroong bumaba na gaya ng kalapati. Gaya ng isang kalapati, bumaba mula sa langit. Sabi ng mga Trinitarian, yun daw ang second person. Paano nasabi dove or kalapati second person? Paano naging person yung kalapati? Paano naging tao? Kalapati. Labo? Malabo. Si Father naman daw, yung Son, si Father, first person. Paano naging Father? Paano naging first person si Father? Siya po ang Son. Ang nakakita ng sound ng first person. Siya po ang nakalagay sa John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu, kailangan magsisamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Kailanman ang Espiritu ay walang laman at walang buto. Pag sinabi persona, mayroong katawan, mayroong kaluluwa, mayroong Espiritu. Kaya mayroong kaluluwa, ito po yung nakakaramdam sa atin. Kapag ikaw po ay kinukurot, ramdaman po yung mga senses binigay sa atin. Ito sa school, yung mga pandama. Yun yung kaluluwa natin. Kapag wala kang kaluluwa, maaaring patay po tayo, hindi tayo makadama. Diba? Sabi na sa Genesis 2:27 na ang tao ay binigyan ng Diyos, piningahan sa kanyang butas ng kanyang ilong. At binigyan ng kaluluwang may buhay. Nagkaroon ng buhay ang tao dahil sa ating mahal. Itong Espiritu naman ito yung ating panampalataya. Kapag may kaugnayan ka po sa ating mahal na Panginoon, ito po yung tinatawag na panampalataya. Mayroon tayong Espiritu. Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakalahan po pala ang sinabi ng Trinitarian na yung sound daw, first person, yung dove, second person, kalabo. Si Jesus Christ na po ang nag-isang person. Sa Colossians 1:18, kung ating mabasa doon, siya ang nag-isang persona sa Diyos na hindi nakikita. Siya na po nag-isang persona, wala na pong iba. At baliktarin po ang Biblia, ano po ang gawin nila, baguhin nila, hindi po mabago.
sabi sa Matthew 24:13, ang langit at ang lupa, magulaw na lang ang langit at ang lupa. Ngunit ang kanyang salita ay mananatili. Hindi yan niya lang baguhin. Baguhin mo yan ang mga Chinese sa Bible. Gusto nilang baguhin. Si Jesus Christ ay may lumapit na isang makasalanan. Di ba? May lumapit. Nangyari talaga hindi ito kasagahan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Pinaalis na. Ngunit may lumabas po ng mga video na lalabas ng mga Chinese na baguhin ng Bible na pag-alis ng mga tao, yung babae pinatay ni Jesus Christ. Yung po ay makalabas ng bagong Biblia. Kapatid si Jesus Christ kasi yung babae makasalanan, yung mga ng tao pinatay. Yun ay makalabas ng ng mga China, mga Chinese. Babaguhin nila, ngunit sabi sa Matthew 24:13, manatili, magunaw na ang langit at ang lupa, ang kanyang salita, manatili, magpakailanman. Kaya please kayo malakpakan natin na ating mga kapanginoon ang nilang kayang baguhin. Kapag kung sino yung umakyat, sino yung buwaba, siya rin ang umakyat. Ayon sa Episo 4:9 hanggang 10. Diba, busan natin, Episo 4:9 hanggang 10. Ang sabi po doon, siya yung buwaba, siya yung umakyat, siya rin yung bumabalik. Ngayon ito sumakyat siya, ano ito, kundi siya ang bumabalik. Kini yun, ang ating mahal na Panginoon. Ayun naman, palagin natin makikita sa dakong kaliman ng lupa sa til. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa katasan. Di ba umakyat na siya? After 3 days, siya ay nabuhay ng namulit. Siya ay napili sa loob ng 40 days. Bakit na po ang ating mahal na Panginoon sa buong sang kalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Praise God, hallelujah. Kung umakyat siya, bakit siya umakyat? Paghanda na tayo ng tirahan sa aking mga basa. John 14:1-2, na ako'y babalik sa aking Ama upang ipaghanda ko kayo ng tirahan. Upang kapag ako po'y nakapaghanda ng tirahan, ako'y babalik upang kayo ay aking kunin. Kailan na tayo magkunin? 1 Thessalonians 4:16-17. Na ang Panginoon din bababa mula sa langit na may kasamang mga anghel na may dalang pakaka. At kanyang kukunin ang mga namatay kay Kristo. Sila po ang unang babangon sa sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Saan? Doon sa earth. Doon sa kalangitan. Sasalubong ang mga namatay. At tayong mga nabubuhay ay sasalubong. Tayo ang pangalawa na sasalubong sa atin. At tayo sa Panginoon magpakailanman. Praise God. Doon din sa Titos 2:13 na ang Panginoong Isus ay siyang babalik. Yun ang ating pinakahintay, ang ating pag-asa. Lahat naman ng simbahan, tuturo na yun ang pag-asa natin na babalik ang ating mahal na Panginoong Isus. Yun ang sabi nun na hintayin kang mapalad. Ito yung mapalad na pag-asa natin. Magpapakita ng mula kaya ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino lang po, sa ating mahal na Panginoon sa Kristo na talaga ang magpapakita. Praise God, hallelujah. At sino rin ang babalik? Ang sabi sa Revelation 22:20. Revelation 22:20. Ito yan na talaga kung magpapakita yung Ama. Praise God, hallelujah. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, o ako'y madaling pumarito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoon Jesus. Wala lang naman, hindi magpapakita. Praise God, hallelujah. Ang mapapakita lang po ang ating mahal na Panginoong Jesus na siya ang babalik, siya ang namatay, siya ang mabuhay sa loob ng 3 days, at siya ang babalik. At kapag na maghanda ng mga mansion, kaya din natin kailangan mga bahay, maganda. Pagbalik na, marami na tayong bahay doon na nakahihintay. Praise God, hallelujah. Balik, kukunin tayo, at andun po ang mga bahay natin. Pili ka lang. Anong gusto mong kwarto doon? Napakaganda, praise God. Aircon, bahala ka na. Ano napakaganda ng pangako. Yun ang buhay ng pangako ng ating mahal. Praise God, hallelujah. Isang papalakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Naway na rin po tayo makakot ng tutungan sa aral ng mula. Sa aral ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Nabalik na po natin sa ating Master of
Suruh niyo, Pastor. Salamat po, Mr. Danny. Ito,